So, yun na nga. Yung aming staycation na uwi sa extension. Admission sa hospital. So, after namin or before kami nakapag-check out sa Azure, dinala namin sa ER, yung maliit, yung birthday celebrant dito sa Parañaque Doctors Hospital. So ito yung pinakamalapit na hospital dun sa Azure, and may napansin lang ako kasi di ba nagkaroon ng problema nung nagpa-check up tayo sa sa teleconsult. Pero after nun, kasi wala pa siyang card sa under process. Beneficiary kasi kami lahat ng health provider ni Mrs. So, ngayon, bago kami pumunta kasi doon sa Azure, may ubo na si little one. Tapos, parang somehow pinilit na lang namin kasi na-book na. And only to find out na yung dalawang gabi namin doon ay sleepless kasi nahihirapan siyang huminga. Yung first night, nairaos namin, dadali na sana namin sa ER, pero nagawa namin solusyon, painom namin ng gamot. Pero then the next night na nga, which is kaninang madaling araw, medyo hirap na talaga siyang huminga, kaya dinala na namin dito sa malapit. So hindi pa kami nakapag-check out kasi supposedly 12 ng tanghali. So sinugod namin dito sa Parañaque Doctors Hospital ng 5 a.m. So hindi pa kami nakapag-check out. Bumalik na lang ako kaninang tanghali para kunin yung mga gamit at mag-check out dun sa Azure. So bakit ko ito kinikwento? Kasi nakakatuwa lang din kasi nung nag-teleconsult nga kami, hindi malocate yung account niya sa Avega. Though may account number na siya, pero hindi nila hindi pa active. Active na siya dun sa app, pero hindi nila mahanap. Kaya hindi nila ma-verify. So, ending nga nun, para lang makapag-check up kami at siguro hingi ng consultation at reseta na rin from the other doctor. Kasi yung nangyari yung nireseta na cefalexin ng previous doctor dun sa clinic sa amin, nalapit. Hindi siya naging effective kasi nagtatay talaga, as in sobrang lakas ng diarrhea niya. Like 5 to 6 times kami magpalit, and sobrang watery yung tubig ng Tapos nag-irritate na yung niya. Yung doon sa may diaper area. So yun na nga. So nag-aalala kung sinugod pa natin siya before that, ER, tayo yung mapapagastos talaga. Laki. Kasi nagulat ako kanina nung sabihin niya, kasi wala ako, nung sabihin niya na ang bill sa ER ay nasa 15K or 16K. So as in, malilimas talaga. Wala pa tayong 7 hours. Wala na nga tayong pera, puro tayo utang, madadagdagan pa. So nakakatuwa lang kasi kung naisugod pala namin siya ng maaga, pero delikado pa rin siya, hindi pa rin siya advisable na hintayin. Circumstances na rin yung kasi wala rin kaming talagang budget para sa ganito kasi alam naman namin na covered kami. So hindi kami talaga handa sa mga ganitong kung sarili naming finances ang gagamitin. So kung nasugod namin siya na maaga, kami talaga magbabayad nun kasi hindi siya mabe-verify eh. So kahit pa verified siya ngayon, ngayong araw, kung nung araw na yun ay hindi pa, ipaprocess siya as cash payment. So yun nga, parang natuwa na lang din ako kasi
somehow, nairaos kami ng Lord dun sa pangamba na yun, sa part na yun. Walang nangyaring masama sa bata. And naka-check-in kami dito sa hospital ng Swimming pa nga siya. sakto. So nakapag-swimming pa nga siya. Kasi paggising siya, okay siya eh. Hindi siya nahihirapan. Pero pag yung naka-idle na siya or natutulog, hirap na talaga siyang, hindi naman hirap, pero umiiyak siya na parang hirap siyang huminga. So yan, alarming talaga siya para din sa akin. Pero yun nga, nakaabot kami dito. And parang dumating tayo ng 5, binerify yung mga so medyo off lang dun sa part na past 1 na kami nakapasok sa kwarto. So yung process, maaga naman nilang na-verify yung yung card. So yun nga, nagkaroon ng card siya dun sa app, which is hindi siya available the other day. Nagkaroon siya ng app nung same day ng umaga nung pumunta kami, bago kami pumunta. Nagkaroon siya ng card number or yung card mismo. So yun yung pinakita namin. So which is yun yung hinahanap nung the other day nung mga nurses dun sa teleconsult. Kaya nakapagbayad nga ako ng 600 para lang makapag-consult kami. Pero nirefer din kami na magpa-ER na. So nagbayad ako 600 kasi nga hindi ma-verify yung account. Tapos nung nabukasan na nagkaroon na nga siya ng card number. So ngayon, yun, nakakatuwa kasi all things work together for good din naman. Pero hindi talaga din sa advisable na parang hintayin pa namin. Delikado siya, kumbaga. Pero yun nga, si Lord pa rin naman yung nakakaalam. And yun nga, dating dito, maganda ito yung room pala. So I think it's, sabi niya ng nurse, it's medium size, pero sobrang laki niya talaga. Sobrang lawak. So I think it's around, kasama yung CR, parang around Pwede ka pa yata nung maglaba. around 20 square meter itong size ng na 25. or 20, 23. So review lang natin tong experience na to dito sa Parañaque Doctors Hospital. So overall, yung mga staff mababait, accommodating. Yung processing lang siguro, yung time. So alangan nga kami pumasok noon kasi pumunta dito kasi yung rating niya sa Google, yung sa location, rating niya mababa, 2 star lang. So napakababa din para sa hospital. So may kanya-kanya naman sila reason. Pero yun nga, doon lang kami na off dun sa from 5 to almost 2 na. Anong oras na ba ngayon? No. Mga 1:30. Sabi kanina yung meeting, 1:14. 1:30 ganyan. So 8 hours. 8 hours kami naghintay dun sa ER. Tapos sobrang laki din yung bill. Ang binigay sa kanya ay na-nebule siya ng 3 beses bago kami umakyat. Tapos may oxygen, may suero. Yun. Tapos yun, 16K. X-ray pa pala. Alam ko hindi nasakop ng ER. Kasama ba? So yun, mahal talaga magkasakit. Kaya delikado talaga magkasakit. Sa private ka pupunta. Compare din naman sa government. Malaki. Wala kang babayaran kasi. Wala kang babayaran. Pero talaga, tiis ka sa hantay. Yun lang naman din yung So, malaking opportunity, may malaking opportunities. Malaking opportunities opportunities ka tawag doon? Opportunities. Yung parang area of improvement ng healthcare system ng Pilipinas talaga. In terms of yung process ng mga kung ano-ano. Pero nakakatuwa lang doon kasi pagdating namin, since nakita ng mga nurses na medyo habol nga yung paghinga ng baby, ninebule agad nila. So
So malaking tulong yun para sa kanya kasi nakahinga talaga siya. So yun. So ito yung room nakuha namin. So yung TV maliit. I think it's 24 inches. Walang remote. Na walang remote. Bakit naman? Malaki yung area, may ref na maliit. May freezer din siya at napakalamig. Napakalamig ng AC. So siguro inaanahan to. Meron isang table, may table. Ang daming table. Isang malaking higaan. So hinaan natin to. Naka-max pala siya. Naka-max yung aircon. So quality-wise, gusto ko siya. Gusto kong higaan niya kasi hindi siya ganun pag-bulky. Madali siyang maluwag-luwag tong bed. Oo, madali siyang kukuhan. In fairness, no? Compare din sa ibang na puntahan natin na hospital. Madali siyang kukuhan, hindi siya bulky, hindi siya gumagalaw din. Hindi siya. Oo, may mga bed, hospital bed kasi na sobrang ingay, sobrang magalaw, inconvenient siya. Yung wala talaga. Oo. Parang madami na naman. So ito, malinis, maganda yung pintura niya guys. Bagong din Hindi ko lang alam kung bagay. Kasi ito yung CR na. Tour tayo dito sa hospital. Tuloy natin yung staycation natin. So ayan. Mayroon siyang shower. So maganda, malinis, mabango. Pagpasok namin kanina, mabango talaga siya. Ay, first, CR nila doon sa air. Ang bango, no? Oo, mabango, malinis talaga. Malinis ang bango. May tissue, may tubig. Kahit luma na, makita mo, luma na yung facility. Ang bango eh. So, Ano sa hindi mga may pangano sila? Yung pang? Oo, yung parang ano. Sa dating mga ano kasi, sa dating mga hospital doon sa Valenzuela, walang ganyan. Though luma rin lang, parehas na luma, pero parang oo, may rest sila, pero hindi gumagana. Ito gumagana itong rest dito. Bagong-bago na yun. So yun, ano pa nga ba yung sasabihin ko? Yun, bawal ang kumot. Bawal ang kumot. So naiwan ko yung kumot na dala namin dun sa Assure. Epic lang yung experience kasi birthday celebrant. And yet, hospitalized siya on her birthday. After her birthday. Pero at least nakaligo siya kahapon. Yun din yung nag-aalangan kami kasi nakapromise kami sa kanila talaga, sa panganay namin at saka baby na maliligo dun sa resort. And yet, sobrang nag-aalala kami nung first night kasi medyo hirap nga siyang huminga, hindi siya mapakali, lagi siyang umiiyak, wala kaming tulog, ako wala talagang tulog. Tapos, yun nga, pag pumunta kasi kami ng ER noon that day, or kahit sa OPD, malamang gagastos kami at saka Wala na. masa-stuck na kami sa hospital. Hindi na kami, kasi kanina pag pasok namin sa ER, admission agad yung suggestion ng mga nurses. Kasi nga, dahil baby daw, sabi ko, ganun ba talaga yun? Kaya baby po kasi talaga, hindi natin alam kung ano yung nararamdaman niya. So since my shortness of shortness of breathing, kaya kailangan siyang i-admit at i-observe. So, binigyan agad siya kanina, pagkapasok namin, binigyan agad siya ng antibiotic, tsaka suero, tsaka oxygen. So, medyo kawawa kasi first time niya talaga ngayon na matusukan ng mga anik-anik. Grabing iyakan. Hanggang ngayon, Lahat ng tao makikita niya. nakalabas yung oxygen. So, alam ko, Kaya nga tayo nag-resort mahal to kasi yung oxygen. 300 per hour yun. All the way yan, di ba? Baka mag-exceed tayo. 300 Ubusin nila yun. Kasi nga
May nagsabi sa amin na doktora, hindi na namin papangalanan. Na pag, ano daw, pag may card ang isang pasyente, ang gagawin ng hospital, sasagarin talaga ang card kung kayang sagarin. So, ang reason behind that is that it will take months and even years bago nila makuha yung payment from the provider, from HMO. So, makatarungan din naman sa part ng hospital, diba? Basta't wag lang pabayarin yung ano. So, malaking advantage talaga pag may card ka, no? Tsaka employed. Yan lang din yung nakakapagpigil sa amin. Mabigat na decision pag nag-resign si Mrs. kasi mawawala yun at magsasarili kami. So, in order for you na makakuha ka ng ganun kalaking benefits, Prepaid naman. pero hindi mo naman kasi alam kung kailan ka magkakaano. Yun lang, Emergency na yun. parang babayaran mo one time. One-time payment. Kaso, limited yun. Hindi yun gaya Like nito. mga nasa 80K, ganyan. Oh. 80K. Still, parang ano pa rin siya. Hindi mo kasi din alam talaga yung panahon eh. Kahit doble ingat ka. Lalo na sa mga may mga sasakyan, di ba? Yung, alam mo yung happy-happy kayo, tapos pasabing may mga kamuting driver, tapos madadamay kayo sa mga accident. Ay, Mga ganun, no? tumawid mo. Oo. Ayos mo naman. Though nasa kamay talaga siya ng Diyos. Pero mga factors kasi yun para mapunta ka sa mga bagay na hindi mo gusto. Diba? Like hospitalization, gano'n. Ito, ganyan ito. Ano lang namin siya agad ng first day at nabigyan na siya ng tamang ano. Kasi nag-diarrhea kasi siya eh. So, yun din talaga yung pumigil sa amin. Nag-ano sa amin, nagtulak sa amin para itigil talaga yung antibiotic. Ito nga, trial and error pa rin ito. Ito, trial and error. Pero at least nasa hospital kasi. Atin ka natin yung ulam. Silaw eh. Yan. So yan. Chill lang muna kami dito. Till na maging okay si baby. Fattail! Yeah! I love Fattail! He's like... Dapat papauwi na siya eh. Pero sabi namin, napakalayo ng bahay namin. Kulang magkaalaga. Kaya kasama siya ngayon.